Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan na dalawang topic, no? Una ito, nagva-viral ito eh. Yung regarding do sa bata na niregaluhan ng hollow block. Tingnan nga natin 'to mga men. Grabe naman kasi ito. Diyos ko naman. Play natin. Imbes na matuwa, naiyak po ang isang estudyanteng lalaki sa natanggap ng regalo sa Christmas party. Hollow block at blouse. Ikinagalit po ito ng kanyang ina. Ang nag-viral na insidente yan, tinutukan ni Athena Imperial. Viral ang videong ito ng batang 12 taong gulang na umiiyak dahil sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Ayan, Mama Blocks. Ang bigat niyan, ma'am. May asthma yung anak ko. Hindi ko pinagbubuhat ng mabigat. Gigil at galit naman ang kanyang nanay sa nakitang laman nito na hollow block at Wait lang. blouse. Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung 'di ba, meron pang nagva-viral diyan na niregaluhan tapos nagalit yung nanay kasi ito lang ang kaya niya iregalo sa anak ko. 'Di ba may isa pang viral na ganun eh. Nagfa-fog yung salamin ko. First time ko kasi magsalamin eh. Yung parang ano, ayaw nun na, pero ibang-iba kasi ito doon. Ito kasi, I mean, ano sa nakakuha ng idea na yung magre-regalo? I'm so sure yung idea na yan ay galing sa magulang nung ano, nung nagregalo. Tama ba ako? Kasi hindi naman yung kaklase niya, hindi naman ano yun eh, hindi naman magbabalot ng ganyan yun eh. Yung pagbibiro ng ganyan, no, siguro nakikita sa Facebook yun, meron nga nagreregalo nung gulong ng sasakyan. Yung mga ganon. Yung mga pagreregalo ng ganon, yung mga joke na ganon, hindi pa kayang i-handle ng bata yan. Katarantaduhan ito eh. Yung mga matatanda na ano, yung mga biruan na ganyan, kung ito man ay biro. Ako, kahit sabihin mo siguro na matanda na ako sa kumpanya namin, tapos ganyan. Katarantaduhan talaga ito eh. Kahit kailan eh. Hindi ko naiintindihan bakit kailangan gumawa ng ganyan. Ano, para funny ka? Ganun ba yon? Hindi pa kayang i-handle ng bata yung ganyan joke. Ayan, ma'am. Oh. Di bali sana ganito, no? Di bali sana kung lahat sila puro ganyan yung ganyang kawiwirdo yung mga ireregalo, di ba? Okay lang kung ganun, kung lahat sila yung isa nakakuha ng kahon ng katol, yung isa nakakuha ng ganun. Pero kung siya lang ang ganyan, napakatanga naman ng magulang nung gumawa niyan. Babaeng blouse. Kwento niya, excited pa raw sa regalo ang anak kahit nahirapan ito sa pagbuhat mula sa paaralan hanggang sa kanilang bahay. Tinulungan pa nga raw niya ang anak sa pagbuhat at nagtaka kung bakit ito mabigat. Nang makita ng anak ang pink blouse, Lumakas yung iyak niya. Ang sabi niya sa akin, Mama, natatanggap ko naman na bakla ako pero hindi pa ako nagsusuot niyan. agad kinontak ni Evelyn ang class advisor ng anak Ano, batang-bata pa. Ano ba? at ipinadala rito ang natanggap na regalo. Pinagsabihan daw ng guro ang estudyanteng nagregalo sa kanyang anak at ipinatawag ito at ang guardians nito. Sa kanila umanong pag-uusap, sinabi ng guardians ng bata na binigyan nila ito ng 200 pesos para pambili ng regalo. Pero hindi raw nila alam ang binili ng bata. Hindi. Kagaguhan yon. Dapat sa ganyang edad, yung mga 12 years old na yan, alam nyo dapat yon. Kagaguhan yon. Hindi ako naniniwalang hindi alam ng guardian yan. Kaya naniniwala kayo? Kagaguhan yan. Palusot na lang yon. Paniwala kayo doon na binigyan namin yung 12 years old, pahahanapin mo na regalo. Ewan ko, sa iba pwede, no?
medyo matanda-tanda na nga ang 12 years old, no? Kahit pa paano. Pero, dapat aalamin mo, ano ba yung nabili mo na ipapangregalo mo sa kaklase mo. Dapat may pake ka. Diyos ko naman. Nanghingi sila ng sorry, wala naman kaming magagawa kung hindi tanggapin. Sabi ng isang clinical psychologist, base sa viral video, distressed ang batang nakatanggap ng regalo. Siyempre, kailangan natin ng mas marami pang konteksto kung talagang, di ba, may pinagmulan ba ito? Ito ba'y isang beses lang nangyari or medyo parang, nag-build up, no? Pero whatever it is, hindi tama. Payo ng eksperto, ilugar ang pagprank at pagbibiro. Tama. Ang simbolo ng regalo ay naisip ka niya. No? Meron nag-isip sa'yo, may nag-care sa'yo. Pwede natin ituro bilang mga magulang sa ating mga anak. Isipin natin, ano kayang naiisip niya? Sa palagay mo ba, di ba, pagbukas niya, matatawa siya o naiiyak siya? Minsan hindi kasi talaga alam ng mga bata, no, na posibleng iba ang maging reaksyon. Hindi ko isisisi yung mga bata. Yung guardian nun o yung magulang nun. Bullshit yon yung sinabi na binigyan ng 200 pesos tapos hindi alam ang binili. Ano mo dapat yun eh? May gabay ka dapat dun eh. Katarantaduhan yun. Dapat ituro mo sa kanila paano nga makiramdam. Sa ngayon, masaya na ang grade 7 student dahil bukod sa binilhan na siya ng regalo, may mga nagregalo pa sa kanyang netizen na naantig sa kanyang kwento. Para sa GMA Integrated News, Athena Puro mga kotse-kotsehan ito ni regalo nyo, bading nga daw. Imperial nakatutok, 24 oras. Anyway, next no, punta tayo dun sa bride. Dun sa bride na nawawala. Ito yun. Update naman po sa investigasyon sa nawawalang bride-to-be sa Quezon City na si Shera De Juan. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na mayroon siyang financial distress o So may problem talaga. problema sa pera. Batay sa Ba't hindi nahulaan ni Jay Costura doon? Ang sabi pa nga ni Sir Jay Costura nung hinuhulaan yung bride, hindi naman pera ang sa bagay, no? Hindi naman nag-away sa pera. Pero parang ang labo, no, na hindi mo sasabihin sa partner mo yan. Di ba, nag-live-in sila, di ba? Or kahit pa sabihin mo hindi sila magka-live-in, yung mag-shota kayo tapos hindi alam ng partner mo na yun ang problema. Ultimong nanay, parang malayo ba sila? Sa nanay, naiintindihan ko na hindi mo sabihin eh. Kasi sometimes, ayaw mo nang paproblemahin yung nanay mo. Pero sa partner mo, hindi mo sasabihin. Kabulshitan yun, men. Hindi pa rin siya, bagamat may na-detect na silang problem ng bride, parang malabo pa rin. po sa investigasyon sa nawawalang bride-to-be sa Quezon City na si Shera De Juan. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na mayroon siyang financial distress o problema sa pera. Just imagine, hindi na laman nung partner. Ang nakaalam pa ng problema, pulis. Bullshit. Batay sa pagsusuri ng Quezon City Police District sa cellphone ni De Juan, may kinalaman sa pagpapagamot sa ama at sa nakatakdasa ng kasal ang problema niya sa pera. Nakita rin daw sa web history sa gadgets ni De Juan na naghahanap siya ng gamot na pwedeng magresulta sa pagkamatay. Sinusuyod na rin ng pulisya Dumaguete. Ano yung sinasabi ni Jay Costura na dahil hindi daw makabuo? Nape-pressure siya tapos nasasakal daw. Ano mga pinagsasabi ni Jay Costura? Sa bagay, ito yung investigation pala. Malay mo naman tumama. Tapos hindi daw makabuo. Ano ba yun? Hindi daw makabuo. Ano mga pinagsasabi ni Jay Costura? Kung saan nakatira Tapos paniwalang-paniwala pa yung mga bobo. ang pamilya ni De Juan. Ayon sa pamilya ni De Juan at fiancé niya si Mark R.J. Reyes, matagal nang naresolba ang issue sa pera ng bride-to-be. Hindi rin daw nila alam kung anong gamot ang hinahanap o hinanap ni Shera online. Pero may iniinda raw siyang acidity.
Pakiusap ng pamilya de Juan sa mga otoridad na ikonsulta muna sa kanila ang mga lumalabas sa investigasyon bago isapu. Yung sinabi mong ano, yung sinasabi niya na na-solve na. Yung ano, hindi doon nagtatapos yun eh. I think na ano, ako for me, yung mga nag-iimbestiga kasi niya, nag-aral naman niya ng ano eh, pagdating sa forensics eh. Hindi mo pwedeng hindi mo siya pwedeng i-disregard or ano, hindi, na-solve na namin yan. May mga time kasi na akala mo okay na, lalo na pag depressed yung tao. May mga time na akala mo okay na eh, pero hindi pa. 'Di ba? Yung okay na yan, okay na yan. Pero hindi pa pala. 'Di ba? Mas ano ako dun kasi sometimes yung may mga every time na i-interviewin yung ano yung fiancé, parang nafi-feel ko kasi may hindi naman sa may tinatago ano, ayaw niyang magmukhang inutil siya. So ang tendency nun, may mga bagay na hindi niya bibigyan ng halaga, hindi niya bibigyan ng ano para hindi magmukhang inutil siya, di ba? Tapos yung kung okay na, ba't nagse-search siya ng gamot na ano? Na pang, di ba? Publiko. Gusto mo bang Kasi kung hindi naman nila sasabihin yan, ano? Ito. Meron isang dito. Tatay ng missing bride-to-be. Pinabulaan ng may Siyempre, kahihiyan nyo yan eh. Pabubulaanan nyo yan. Kung hindi totoo yun, demandan nyo ng, ng cyber libel. Itong darating na birthday ko po sa December 25, sana regalo mo na lang sa amin na magkita po tayo. Ito ang tanging Christmas at birthday wish din ni Tatay Jose de Juan. 11 araw nang nawawalang anak, nabibili sa 11 days na, no? kanan ng kanyang wedding shoes. Meron nga nagsasabi dyan, yung palit katawan daw kay hindi na-confirm na po si Cabral na siya talaga sa fingerprint. Yung DNA na din lalabas na rin ng result sa mga susunod na araw. Tingnan natin. Sa kanyang kasal noong December 14. Lumabas sa digital forensic o pagsiyasat sa cellphone ni Shera na posibleng may financial at emotional distress ang bride-to-be. Base sa kanyang chat history, tila problemado umano siya sa gastusin sa pagpapagamot ng ama at sa gastos sa kasal. Pero ayon kay Jose, Sa gastusin namin, kumbaga yung sa gamot, walang problema doon. Walang problema doon. Ikaw ba yung nagtatrabaho, tatay? Siyempre, ipapaalam na na walang problema. Parang ganito yan, kung ikaw ay magulang, 'di ba? Hindi mo papahalata sa mga anak mo na namumroblema ka. Kasi kasama yun sa burden na maipapasa sa iyo, tatay eh. Pagka halimbawa, tatay, hirap na ako dito. Sasabihin ba ng anak mo yun? Ano ba? Bayad doon. Sagot po yun, sir. Yung libre na po yun. Hindi. Libre po yun. Hindi lang naman doon nagtatapos ang pagpapagamot sa iyo eh. Kung libre man nakukuha yung gamot na yon o hindi. Ang dami pang yan, syempre, pampa-check up mo pa. Ay, ang sinabi niya ba yung libreng check up ba? Walang problema doon. Yung check-up, yung Yung check up. doon. Sagot Libre daw yung... Saan ka nagpapa-check up? Sa center? Hindi naman pwedeng sa center ka lang magpa-check up eh. po yun, sir. Yung libre na po yun. Nalilibre po yun. Kaya kung talaga sa financial po, wala po talaga. base sa naging pag-uusap nila Ibang tao nga dyan kahit wala sakit, hirap na hirap financial eh. mag-ama, Huwag kang mag-alala kasi sa totoo lang, itong gastusin namin sa kasal, nito, tapos na, wala na kaming problema dito. Mayroon na nga kaming nakatabi na para sa pagkatapos kami kasal. Yun yung problema. Sinasabi lang kasi ng anak mo yun. Diba?
Tinan mo, nadidiscuss nyo pala yung yung regarding sa gasto sa kasal. Na supposed to be hindi na dapat pinag-uusapan yan pero napapag-usapan nyo. Meaning, ikaw din sa sarili mo, may alinlangan ka din. Kaya mo siya natanong. Dito, mayroon na nga kaming nakatabi na para sa Diba? pagkatapos kami kasal, magpapatayo kami ng bahay. Pakiusap lang ni Mang Jose sa netizens maging sensitibo sa komento. Bilang pamilya na nagkakaproblema kami ngayon, para masakit din sa amin kasi yung mga sinasabi nyo. Ano kasi nagpakonsulta kayo kay Jay Costura, talagang pag-uusapan yan. Nagpahula ba naman kayo eh? Inopen nyo yung hindi naman sa pag-aano, no? Inopen nyo yung parang galit na galit yata kay Jay Costura daw. Di umano, ayon sa source. Ayon sa source. Di umano, galit na galit kay Jay Costura yung pamilya. Walang katotohanan yun kasi hindi ninyo alam yung pangyayari katulad nung yung mapapangasawa ng anak ko na parang nagiging suspect na siya. Hindi po yun totoo. Wala yan ang minsan yung pagiging hindi open sa investigation, no? Hindi totoo yun. Yung haharangan mo na agad yung hindi uusad yan tayo pagka ganyan. Lahat ng lalabas sa investigation kukontrahin nyo. Hindi, mas kilala namin yun, mas kilala namin. Hindi kayo na lang ang maghanap. Di ba, men? Kasi kung lahat ng leads na nakikita ko kontrahin nyo, bagay, ito kasing press tanong pa ng tanong eh. Siyempre, nagko-conflict pa rin sa sarili nila kung kasiraan nga naman nila yon pagka halimbawa sinabi na may financial problem tapos hindi nila naasikaso. Kasiraan sa kanila yon. Dapat kasi yung media hindi na kada bitaw ng PNP hihinga na reaction itong mga to. Diba? Dahil kung totoo man yun, lalabas inutil itong fiancé niya. Hindi niya nalalaman na may problemang ganun pala. Maapila ang pamilya at fiancé ni Shera sa mga may mahalagang impormasyon na makatutulong sa pagtuntun kay Shera. Ang sinabi po nila ngayon na update is huling namataan daw po si Shera po or naibaba po ng isang bus company sa Nia Road po, malapit po sa East Avenue. So sa mga Akala ko ba daw may possibility na nasa Baguio, sabi ni Jay Costura? may nakakita po sa kanya mga during ng December 10, 1:30 onwards or any motorista po na napadaan sa lugar po, baka may dashcam po kayo na pwede po namin gamitin po para makapag-proceed po kami ng backtracking galing sa mga kapulisan natin, and yun po, tulungan niyo po kami mahanap po yung. Tapos sabi pa ni Jay Costura, nakaabot pa daw ng mall. Paano mag-mall yun bago kung sumakay na ng Mahal namin sa buhay po. Una nang nag-alok ng 150,000 pesos na Yun. pabuya ang pamilya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa nawawalang bride-to-be. Liza Aquino, ABS-CBN News. Ano ba naman kasing pahirap yan, Kung totoo man na nag-run away yan, mas papabor ako sa sinabi ng PNP. Kasi lalabas na hindi ma-solve yung problema niya within the family. 'Di ba? Kung yun man yung magiging dahilan. Pero kung pabubulaanan nila, kung hindi totoo yung mga dahilan na nilalatag ng PNP, ba't lumayas nga sa inyo? Anyway, sana makita yan, yung parang lang siya, na-depress lang siya. Hindi sana kung ano yung mangyayari. No? Anyway, mga kababayan ko, yan lang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.